Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang pinakabagong balitang Red Cross. Ako si Nathaniel Madrangga para sa PRC News Flash. Winelcome ng Philippine Red Cross sa pangunguna ni Secretary General Dr. Gwendolyn Pang si Ambassador of the French Republic to the Philippines, Her Excellency Marie Fontanelle, na bumisita siya sa Batasan National High School nitong December 2. Isang learning visit ang ibinahagi sa kanya ng PRC tungkol sa mga gawain sa youth and volunteer activities, health services at disaster management activities. Pagkatapos sa programa, agad silang tumuloy sa Batasan Barangay Hall upang masaksihan kung paano isinasagawa ang Health on Wheels, ang pamamahagi ng hot meals gamit ang Disaster Response Food Truck at ang orientation ng RC-143. Winelcome din sa chapter office si Ambassador Fontanelle ng mga volunteer ng Water, Search and Rescue, Emergency Medical Services at Emergency Response Unit at nasaksihan rin niya ang mga gawain sa Chapter Command Center. Itinampok din sa pagbisita kung gaano katatag ang komunidad at paano hinahatid ang mahalagang serbisyong Red Cross sa buong bansa. Samantala, upang mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kababayan at makabawas sa gastusin sa pagpapacheck up sa ospital at manggagamot, ang Philippine Red Cross ay malimit na nagsasagawa ng mga health caravan sa iba't ibang parte ng bansa na pinapangunahan ng mga chapter nito. Katuwang ang partners at donors, ang mga health caravans ng PRC ay suportado rin ng medical professionals bukod sa walang kapagurang pag-alalay ng iba pang mga volunteers. Nitong November 26 at 30, dalawang health caravan ang ginanap sa Bulacan at Bataan na dinaluhan ng mga beneficiaries. Ginanap ang mga health at first aid lectures, hot meals distribution, health consultation with free medicines, hygiene promotion, blood typing, random blood sugar testing at iba pang specialized health services sa mga nasasakupang lugar ng mga PRC chapters. Tumulong ang PRC Bulacan chapter sa 100 beneficiaries ng Barangay Muzon proper, San Jose del Monte, Bulacan. Kagapay dito ang Lionel Waste Management Corporation at Gardenia. Ang PRC Bataan chapter naman ay nagserbisyo sa may Barangay Dalaw, Dinalupihan, Bataan kung saan mayroong 181 beneficiaries ang kanilang tinulungan, kapartner ang Dinalupihan Municipal Health Office. Ayon kay PRC Chairman at CEO Dick Gordon, nakatuon ng mga health caravan na abutin ang mga kababayan nating kapos sa panggastos, malayo sa mga paggamutan at nangangailangan ng medical na pangangalaga. Kaya nariyan palagi ang PRC para tumulong. Mahalaga rin ang partnership o ang pakikipagtulungan ng mga government agencies, private companies at civil society groups dahil ang pinagsama-samang resources ay malaki ang mayambag sa mga nangangailangan ng suporta. Sa iba pa mga balita, isang makabuluhang turnover ceremony naman ang ginanap nitong November 29 nang tanggapin ng Philippine Red Cross Marikina City Chapter ang donasyong blood bank equipment mula sa The Rotary International. Ipinagdiriwang ng kaganapang ito ang matagumpay na pagpapatupad ng global grant na pinamagatang Red Cross Blood Bank Capacity Enhancement Project na inilapat at partially funded ng Rotary Club of Marikina Hilltop at Rotary Club 3630 mula sa Republic of Korea. Ang seremonya na ginanap sa PRC Marikina Blood Collecting Unit ay nagsisilbing vital hub para sa blood donation at distribution sa rehiyon. Layo ng proyekto na lalong palakasin ang blood donation at kakayahang mangalap ng dugo ng PRC at titiyakin na ligtas at sapat ang supply ng dugo para sa mga pasyente na nangangailangan. Ang mga kagamitang ibinigay sa pamamagitan ng grant na ito ay magpapahusay at magpapatakbo ng blood bank, magpapabuti ng kaligtasan sa proseso ng pangongolekta ng dugo at sa huli ay magliligtas ng mga buhay. Dumalo sa seremonya sina Marikina Vice Mayor Marion Andres, PRC Marikina Chairman Boji Bernardino, Rotary International District 3800 Governor Roberto Zamora at Rotary Club of Marikina Hilltop President Carl Marcos Montaner, kabilang ang mga panauhin mula sa Rotary Club of Marikina Hilltop at Red Cross Marikina Board of Directors. Highlights din ng event ang ribbon cutting, unveiling ng donation marker at ang formal na turnover ng blood bank equipment na sinundan ng ceremonial signing of the deed of donation. Dagdag na mga balita, ang Philippine Red Cross ay magbubukas ng iba't ibang first aid at basic life support training sa ilang chapters sa bansa. Narito ang mga training na magpapalawak ng skills at magbubukas ng mga oportunidad bilang lifesaver.
Ang PRC Cebu Chapter ay tumatanggap ng participant para sa Occupational First Aid, Basic Life Support, CPR with AED training sa December 4 and 5 at December 9 and 10 na gaganapin sa Roblin Hotel, Capitol Site, Cebu City. Sa December 9 to 12 naman, inaanyayahan ang mga nais matuto ng Standard First Aid, Basic Life Support with AED training. Gaganapin ito sa Philippine Red Cross Cebu Regional EMS Training Center, Hagubiao, Mandaue City. Para sa ibang detalye, maaaring mag-text at tumawag sa 0956-229-7675 o mag-email sa prcemstraining.cebu@gmail.com. Ang PRC Cavite Chapter naman ay bukas para sa mga sumusunod na training: Standard First Aid, BLS, CPR with AED sa December 9 to 12 sa PRC Cavite Chapter sa Monte Park Barangay 62A, Cavite City. At Occupational First Aid, BLS, CPR with AED sa December 11 and 12 sa second floor Robinsons General Trias, Cavite. Tumawag sa mga numerong 046-431-0562 o 0992-550-6462 o mag-email sa cavitesafetyservice@gmail.com para sa karagdagang detalye. Maging tagapagligtas, maging Red Cross Lifesaver. Ang Philippine Red Cross ay muling kumakatok sa inyong mga puso upang humingi ng tulong para sa mga kababayan nating sinalanda ng bagyong Pipito sa mga lalawigan ng Northern at Central Luzon. Maaari kayong magpadala ng cash donation sa mga sumusunod na bank accounts. Ang inyong donasyon ay makapagbibigay ng panibagong pag-asa sa mga kababayan natin sa Luzon. Sama-sama nating harapin ang hamon at samahan silang muling bumangon. Sa masusugid naming manonood ng PRC News Plus, tumutok sa Philippine Red Cross Facebook page, Instagram, X, TikTok at mapapanood din kami sa YouTube channel ng Philippine Red Cross. Abangan ang mga update at maging konektado sa PRC News Plus para sa mga napapanahong balitang Red Cross. Kung ikaw ay may kusang loob, malasakit at kapwa-tao at gusto mong mag-volunteer sa Red Cross, pumunta lamang sa pinakamalapit na chapter sa inyong lugar at tumawag naman sa hotline 143 para sa mga emergencies. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Ako si Nathaniel Matranga para sa PRC News Flash.